nadidiscover ang magagaling. Maganda ka na, talented ka pa. Baba, upo! Dito nadidiscover ang mga wrong timing. Kaya kasi loob lang ang kailangan. At higit pa sa talento, dito magpapadiscover Ang pogi! Dati ka bang pospo? ang malalakas ang loob gaya nito. Ganda babae, meet ganda lalaki. Ang pogi mo, Tarzan. Pero mga new tricks na pa-cool, Move your body. tatapat sa 5-time defending champ na old skill. Ang mundong ito ay hindi lamang kaharian ng mga bata, kundi ng mga forever batang katulad natin. Sino ang magru-rule? Yan ang iyong susubaybayan ngayong gabi sa Talentadong Pinoy! Magandang gabi sa inyo lahat. It's a Saturday night, kaya gabi na naman ang saya, ligaya at kung ano-ano pa. Dito sa paboritong talent show ng bayan, ang... First things first, Skydome. Sino ang gusto mag-uwi ng 10,000 piso? There you go, guys. Keep the energy up. At Chuck, isa sa inyo mananalo sa ating Reaction of the Day contest. Good luck, mga kapatid. Ito mula, sinimulan na natin ang gabi sa pagpapakilala sa ating talent scouts for tonight. Starting off with a wildly smart and comical Tuesday Vargas. And beside her, gorgeous as ever, please welcome the statuesque Rufa Gutierrez. And we also have the gracious Congresswoman of Ormoc, Ms. Lucy Torres Gomez. And completing the beauty of our lineup for tonight, he's back in his seat, the very sexy ace writer and director, Direk Joey Reyes. Welcome back, Direk. Happy to have you back here. Good evening, Talent Scouts. Magandang gabi po sa inyo. At ang ating jury, ang inyong makakasama ngayong gabi. Jury, magandang gabi sa inyo. Ready na ang lahat, kaya simulan na natin ang laban. Dati ay marami ang miyembro ng ating unang grupong taga Potrero, Malabon. Pero ngayon, 6 na lang sila. Ano kaya nangyari? Narito po ang kanilang storya. Bale po, nagsimula kami sa isang malaking grupo. Tapos po, hindi nagtagal, puro po talo yung nararanasan namin. Yung iba po namin kagrupo, parang nawala na po sila ng lakas ng loob. Sumuko na po sila. Tapos po, nag-decide po kami na buuin po namin ulit itong grupo na to. Napag-usapan namin na mag-audition kami sa Talentadong Pinoy, kahit kami lang. At nagsumpahan po kami na wala pong iwanan. Kaya yun po, tinry po namin na mag-audition. Sa awa po ng Diyos yun, nakapasok naman po kami. Here to prove that no one can ape true talent, please give it up for Straight Turbo!
dang 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 ke tumbang bang ke tumbang ke tepe tepe tam bang bang ke tumbang ke pin. Drawing first blood on our stage tonight is Street Turbo. Okay guys, etong mikropono. Tuesday? You wanna go ahead, Direk Joey? Hello. 3 punto. Una-una, ang nagustuhan ko ay hindi lamang ito yung ordinaryong sayaw na purgam na ako dahil araw-araw napapanood ko na sa TV. Obvious na pinag-isipan ninyo at nagkaroon ng konsepto itong sayaw ninyo. Ikalawang... Okay, Tam. Saya nila, no? Ikalawa, maganda naman dahil mayroon pang kasaysayang naganap habang pinanonood namin ang inyong sayaw, hindi ba? Lalo-lalo na nang inilabas ninyo ang bagong simbolo ng Pinoy machismo okay sa entablado. Ang ikatlo, ang punto lang na medyo bawas puntos. Kung susuriin ko yung uri ng sayaw na ginawa ninyo at yung kalidad ng sayaw na ipinakita ninyo sa entablado, para yata doon medyo kayo nagkulang. Maganda ang konsepto, maganda ang kwento, maganda at pinag-isipan nyo, pero ang sayaw ninyo ay ordinaryo. Yun lang. Hello, Street Turbo. Alam mo, ako nagustuhan ko. I was very much entertained. It was unique. Pinag-isipan nyo yung kwento, yung konsepto. Maganda yung mga costumes nyo. Halatang ginastusan nyo yung mga costumes nyo. Yung makeup nyo, may kwento. At ikaw, ang pogi mo, Tarzan! My gosh! Talbog ako. Akala ko ako ng pinaka-sexing babae sa balat ng lupa. Ikaw ang pinaka-poging lalaki sa balat ng lupa sa sobrang kapayatan mo. My God, pahiram naman ang katawan mo even for one night. But congratulations. I think it was a great way to open the show. Ayan. Street Turbo, magandang gabi sa inyo, mga kuya. Natuwa ako, mula simula hanggang dulo, maganda ang pagkakatahi ng kwento, tsaka may progression. Kumbaga, malumanay muna hanggang sa inaway ng mga unggoy. Congratulations pala kay kuya, yung unang unggoy. Ikaw lang ang hindi naka-makeup, pero yung sa'yo pinakabagay. Ito yung una. Naka-makeup din ba siya? Ito. Yung katabi ni Tarzan, ikaw, huwag ka na tumingin sa malayo. Ikaw yun. Huwag ka lang magpanggap. Oo, ikaw yung kuya. At saka ikaw, kuya, saktong-sakto yung role sa'yo. Alam ko palang sa BTR, may pasabog kang gagawin pag umakyat ka na at hindi ako nagkamali. Tama yan. Gawin nyo lang yung dapat para ma-improve pa yung talent ninyo. Kasi tama talaga si Direk Joey, naaliw kami sa kwento, nakulangan kami sa choreography. So medyo konting hasa pa doon, ha? Tsaka huwag kayo susuko, gaya ng sinabi ninyo. Bakit kayo susuko kung hindi naman kayo napapaligiran ng batas? Tandaan nyo yan, ha? Okay, go. Fight lang ng fight. Yes. Thank you, Tan Scouts. Okay, Street Turbo, thank you for your performance. Good luck with the jury later on. Thank you, Ryan. Sumakabilang buhay ang ina ng ating susunod na talentadong taga Limay, Bataan noong 2004. At ayon sa kanya, mayroon siyang nadamang mga pagsisisi. Alamin natin kung ano ang mga ito. Yung pinakamalungkot na araw sa buhay ko nung namatay yung nanay ko, noong 2004, nagulat kami nun dahil night after dumating yung tatay ko, galing abroad, nag-collapse siya tapos first ever na natakbo namin siya sa ospital. Sobrang na-shock ako kasi lahat kami expected namin hindi ganun ka grabe yung kondisyon ng mama ko. Parang kulang yung oras na nabigay ko sa kanya. Parang nagtatampo siya before siya mawala. Yun lang yung pinaka-regret ko. Hindi ko naparamdam sa kanya yung enough na attention na kailangan niya. Actually, yung song na ipe-perform ko para sa'yo, so sana lang nandito ka. Mahal na mahal kita, ma. I miss you, ma.
With his mind set for a win, please welcome Leo Carlo Rosilosa, or simply LK! Every once in a while, I see your smile, turns my day around. And girl, with those eyes, you sit through the lies, see what your heart was saying. Think of Aliyah, left, don't cry. I know she wanted that away. Yeah, when you think of Aliyah, left, don't cry. I know she wanted that away. No, I know you're here in every day we live, in every day we live. And I know that she's here. I can feel her when I sing. LK. Leon Carlo. Okay, Carlo, dito ka, pare ko. Leon ba, Carlo o LK? LK. LK. Okay. Tan Scouts, what do you say? Pwedeng mauna na ako. Okay, TV. TV, LK, LK TV. Ayan. Every once in a while talaga, Ryan, kagaya ng unang lyrics ng kanta niya, merong surprises na aakyat sa entablado. And I think LK, isa ka sa mga surprises dito sa stage ng Talentadong Pinoy. It's such a pleasure listening to you. Salamat sa pag-share mo ng talent mo. Nakakatuwa. Yun ang masasabi ko. Kailangan mo lang sigurong mas i-enunciate pa ang words para mas maramdaman namin yung lyrics. Kasi ito ang revival ng Boyz II Men na Think of Laura na ginawang Aliyah nung namatay si Aliyah, diba? Yeah. So when your mother died and your singing is dedicated to her, like you said sa VTR, let that translate when you sing. Para bilang singer, in a way parang artista ka rin eh. Pinaparamdam mo sa amin yung words ng kanta. So master that and of course you will be on your way. Ang husay mo, yun lang masasabi ko. Go! Thank you. Proud na proud si Mrs., no? Siyempre naman, nahalata na yung edad ko. Kasi ako naman, iniisip ko, sabi ko, he's singing a different name. Kasi alam ko, think of Laura. So sabi ko, what's he saying? Baka naman it's the name of his wife. Sabi naman ni Tuesday, hindi, Aliyah. So sabi ko, syempre ang alam ko, yung 19 kopong-kopong pang Think of Laura, di ba? But anyway, for me, less is more. And I think yung ginawa mong rendition ng Boyz II Men na kanta, talaga napakaganda. It was really soothing and nakaka-relax. And for me, talagang maganda. Wala akong masabi. And I would like to listen to you more na hindi lang 1.5 minutes. Sana mas matagal pa. So hopefully makapasa ka sa round na to so we can have more of LK. Ryan, I also agree with Tuesday and Rufa. I really like the quality of your voice. Ang ganda. I wish lang that you would pronounce the words more kasi meron akong mga, I'm very familiar with the song pero meron mga words na hindi ko makuha when you said it. But in terms of quality of your voice and your choice of instrument, I think it's a perfect match. And I also like your personality. Magaan ka, magaan. Masarap ka pakinggan and it's nice. You're a nice performer. I like it. Thank you. Thank you very much, Tan Scouts. LK, good luck mamaya, pare ko. Thank you, Ryan. Thank you, LK. Tara, go away dahil susunod na ang mga iba pang talentadong naghanda ng kanilang greatest performances sa pagbabalik ng pambansang talent show ng bayan, ang Talentadong Pinoy. Umusbong man,
Nung unang panahon, Buong-buo yung numero mong nakakaaliw, Daddy. muling pasisikatin ang dalawang challenger natin. Binalik mo ang pagka-Pilipino. Isa ba sa kanila ang outshine kay Excel? Abangan dahil next na yan sa Talentadong Pinoy! Talentadong Pinoy, ang number one! Talentadong Pinoy, ang number one! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Creme Top, the creamier. Ang daming bumirit! Mas madaming nagpumilit! Pero sa gimmick nilang dalawa, walang basurang makikita! Tuloy! Bastos! Wali! Ito na uli ang Talentadong Pinoy! We're back for more surprises this Saturday here on Talentadong Pinoy. Dahil sa Bagyong Undoy, inagos ang dating magandang buhay ng ating susunod na talentadong taga-La Union. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Maganda po sana ang buhay namin doon sa La Union, kaya lang po nasira po ang kabuhayan namin doon dahil sa Bagyong Piping Undoy po. Masakit po yung nangyari na yon kasi lahat-lahat po ng mga alaala ko nabura po. Ngayon po ay unti-unti na po akong bumabangon dahil nakahanap na po ako ng magandang trabaho. With a talent for spinning our world with wonder, please welcome Ramil Subad, or simply Ramil. Okay, Ramil Subad. Medyo naubusan ng time si Ramil for his last trick. Talent Scouts, would you give him a few more seconds? Okay, Ramil, go ahead.
Ramil, hindi ka naman nasaktan? Okay ka lang? Okay, kids. Pag maglalaro kayo ng trompo, please, huwag nilang haruan ng ampoy. Rufa, what do you say? Ayan. Alam mo, in this day and age na puro iPad nang nilalaro ng mga bata, mga PS2, kung ano ng mga electronics, alam mo, it's very refreshing para makita na merong marunong pa rin at mahusay gumawa ng exhibition na trumpo. So, yung ginawa mo, hindi madali yon and napakahirap. So, I just wish na yung ginawa mo, yung may usok sa, may fire sa huli, sana ginawa mo sa umpisa bilang malaking opening para in case na maubusan ka ng oras, nakita na namin. But I really like what you did and I think yung Sky Dome nag-enjoy din, di ba? Enjoy sila. Salamat. So yun, simple lang yung mga ginamit mo, rope, water bottle, tapos yung kamay mo, yung lighter, and ayan, si Ryan may ginagawa na dyan sa likod. Mahirap siya! Mahirap yes, yet siya. na-entertain kami. So para sa akin, congratulations. It's not easy. Ramil, gusto kita. Maganda yung personality mo. You're very likable and obviously you have talent. Kasi it looks easy, but we all know it's not. Alam namin kung gaano kahirap at kung gaano siguro karaming beses ka nag-practice, not just in preparation for the show, but through the years. I don't know if that was enough to make you go through to the next round, but I wouldn't mind seeing you in the next round. Umpisahan muna natin sa naging mga problema. Okay? Ang naging problema ay umiral ang nakakakabog na nervyos sa'yo, hindi ba, sa pagsimula ng iyong act. At ito ang nakaapekto kung bakit hindi ka agad umunlad at naging impressive yung pagbukas ng tricks mo. Isa pang kabawasan is may punto na nagiging repetitive na yung ginagawa mo, yung sinasalo mo yung trumpo sa iyong palad. Ilang beses mong ginawa yon. Hindi ba? After a while, it became somewhat predictable na hindi mo na nakikita yung enhancement ng iba pang tricks na ginawa mo. Ano ang nagustuhan ko? Napaka-unique ng ipinakita mong talento sa entablado sa gabing ito. Ang daming nagyoyoyo, ang daming gumagawa ng iba't ibang tricks gamit ang buhangin, at marami rin gumagawa ng trumpo. Pero ang importante ay binalik mo ang pagka-Pilipino ng nilalaro mong trick dito. At sa puntong yan, ang talento mo ang talagang dapat tawaging talentadong Pinoy. Maraming salamat. Thank you very much, Talent Scout. Kuya Ramil, maraming salamat sa iyong paglalaro ng trumpo at performance. Good luck with the jury mamaya. Salamat po. Thank you, Kuya. Noong 1992 ay nawalan ng trabaho ang ating susunod na talentadong taga-Payatas. Hanggang sa sumali siya sa isang contest at ginaya ang kanyang idol. Sino kaya ang idol na to? Ito po, ang istorya niya mula sa kanya mismo. Dati akong isang oiler sa isang company sa UTEX. Nagsarado noong 1992. Kaya wala na trabaho. Mula nung nagsara, nasa bahay na lang ako. Naglilinis-linis, garden-garden. Nawala na akong trabaho, ginaya ko si Elvis. Makanta-kanta. Sumasali-sali ko sa mga singing contest. Sumasali ako dahil sa... Siyempre, pera din. Wala rin akong pera minsan. So ngayon, umaasa na lang ako sa pension ko. Here to cuddle us with his gyrating talent is Ernesto Velasquez, or simply, Ernie! Oh, baby, let me be. I've been telling you. Reach from my neck, leave you anywhere. Oh, let it be. Your day. Gonna be your tiger. This tiger place to run. I don't wanna be your lion. Just lie and become. Let me know. Just to be your tiger. Reach out from my neck, leave you anywhere. Let it be. Let it be your tiger. Baby, let me be. Round you every night, round your fingers through my neck. Let it be, let it be, let it be your day. Gonna be your time,
'cause Tiger plays to run. I don't wanna be your lion, 'cause lions and the cub. All I know, just wanna be your teddy bear. For a chain around my neck, I'll leave you anywhere. Oh, let it be, oh, let it be your teddy bear. So let it be your teddy bear. Just wanna be your teddy bear. Salamat po, thank you. Kuya Ernie! Oh, Kuya Ernie, hindi pa po tayo tapos. Dito po tayo. Dito po tayo sa gitna. At pakinggan natin ang sasabihin ng ating talent scouts. What do you say? Who wants to go ahead? Direk Joey? Ang masasabi ko lang po ay mabuhay po si Elvis at na-appreciate po ng napakaraming tao na patuloy ninyong binubuhay ang mga awitin ni Elvis. Mabuhay po kayo. Mang Ernie, I like your moves. I enjoy that performance. Sana hindi mo tinawag na singing yung talent mo kasi I think you have more of a talent when it comes to dancing. Wala kang hindi ka awkward tingnan. And I miss those days na yung mga ganyang, di ba Direk, wala na sila, they're a dying breed. yung mga marunong pang gumalaw na ganyan, yung mga lalaki ngayon, hindi na gumagalaw ng ganyan, Rufa, di ba? Enjoy na enjoy ako sa dancing mo at sana hinasa mo pa yon para you show us more moves because I think yun talaga yung strength mo. Thank you, ma'am. Hello, Mang Ernie. Alam nyo, daddy ko, he's Mang Ernie's age. Ilan taon na po kayo? 64, ma'am. Oh, si daddy ko nga magsi-70 years old na ha. Kumakanta pa rin siya ng Rufa, Elvis. bukuhin mo naman ang edad ng tatay mo. Oo nga, no? Ay, sorry, Dad, if you're watching. Hindi, pero hindi kasi my dad nga loves Elvis. So baka one time, pwede naman kayo mag-duet. Kasi favorite song ng daddy ko, Blue Suede Shoes, kayo naman Teddy Bear. Hindi ko lang po maintindihan, ba't kayo naka-cowboy outfit? Tapos Teddy Bear, yung ano nyo. Actually, okay naman, di ba, Direk? May mga kinang-kinang ng konti, at saka may... Actually, nagtataka lang ako doon sa pagitan ng legs na meron ding tassels. Tignan mo, hindi ba? Para sa nag-glow. Hindi ba? Pero Mang Ernie, na-entertain talaga kami and we enjoyed watching you kasi kayo, masaya din kayo sa inaawit nyo at sa performance nyo. So, wala kami masabi, kundi nag-happy kami. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Tay, Yes, ma'am. magandang gabi po. Ayan. Natuwa po talaga ako. Natuwa po ako dahil parang secret yung lyrics. Siya lang ang dapat nakakaalam. Hindi mo alam. Sa kanya lang yon. It's for him to know and for us to find out. Yun daw ang kanyang lyrics. Pag kumakanta kayo, parang kayong nahihilam. Gusto ko yung daddy. Parang may sabon sa mata, kulang yung tubig. Ganon. Tapos madami yung action. May shoulder action. Meron parang kinukuha mula sa kabilang buhay action. Maraming nagaganap. Kumbaga, buo yung numero mong nakakaaliw, daddy. At sana po, naging inspirasyon kayo sa maraming nanonood na hindi hadlang ang edad, hindi hadlang kung anong klaseng talent. Basta gusto mong sumikat, gusto mong makilala, magkaroon ng 90 seconds of fame. Ito ang talentadong Pinoy. Salamat po. Thank you, ma'am. Thank you very much, Talent Scouts. Mang Ernie, maraming salamat po sa inyong performance. Relax na po kayo backstage. Thank you. Salamat sa inyo. Dito po tayo, Kuya Ernie. Thank you. Relax muna tayo habang naghahanda ang ating huling mga talentado. So do not go away dahil magbabalik ang Talentadong Pinoy. Susunod, bilib si Direk Joey sa maririnig. Allergic ako sa biritera. With you, I will give an exception to that rule. At ang rap niya, si Lucy. Damang-dama. Ito yung rap number na pinaka na-appreciate ko. Kay Excel, sinong mas may ibubuga? Abangan dahil mahihibag. Dapat hindi singsi ang kinuha, toothbrush at toothpaste. Pati na nga nag-audition gawindang. Kailan pa naging bakla si Zorro? Oh, okay ka pa? Ito na uli ang Talentadong Pinoy.
Welcome back, guys. Napakarami pang surpresang nag-aabang sa inyo dito sa inyong paboritong talentadong Pinoy. Muntik nang nalunod sa Agusan River ang ating susunod na talentadong taga Agusan del Norte. Alamin natin ang mga pagbabago sa kanyang buhay ngayong tila nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Sa pamagitan nito, nagpapasalamat na rin pala ako sa Panginoon, sa patron din namin doon, si Senior Santo Niño. Dahil binigyan ko ako ng second life po, dahil dati doon sa Agusan River po. Dati po kasi kami nangingisda doon eh. Tapos, yung time na yon, mga 10 years ago, may bagyo kasi doon. Nangingisda pa rin kami kahit malalaki yung mga alon. Tapos, dahil sa lakas ng alon, nalunod kami. Tapos, alod na kami doon sa bukana ng Agusan River. Malayo na kami doon sa baybayin. Buti na lang, may nakita sa amin yung mga kapitbahay namin doon. Agad-agad kaming ni-rescue ng yung pambot nila. Kaya nagpasalamat talaga ako sa kanya. Kay Senior Santo Niño, kay Birhen Maria, at saka sa Panginoong Diyos Jesus. Tumbling in with a piece of his heart and mind is Randel Acido, a.k.a. Arasid. Saya isip nila sa Mindanao na tulad nyo rin Pilipino na may mabuting pananaw. Doon ako ay namulat, ako ay nagulat. Bakit magulo ang Mindanao? Ano nga ba ang siyang ugat? Walang tigil lang putukan at kalata ang dibaan. Madalas na nadadamay mga inosinding sibilyan. Maraming buhay ang nawala at maraming naulila. Nakakalungkot isipin na wala namang gulang ang mga bata. Paano na ngayon ang kanilang kinabukasan? Ito ay sinira ng salot na digmaan. Kaya sa murang edad umahawak na ng barel. Pagbayro o kalaban dito shot rin dito kill. Kaya ako'y napaiyak nung nakita ko ang laman ng mga taol. Oh Diyos ko, mga kabaw natin Pinoy, ibinubura lang kaguluhan. Digbaan at hindi pagkakaintindihan ay nangyayari sa ating bayan. Ito kasi ang mga dahilan. Pinoy kapwa Pinoy ang nag-aagawa ng mga lupain. Pera, yaman at kapangyarihan, relihiyon at prinsipyo ay hindi mapagkasunduan. At higit sa lahat, kaya ang gulo di matatapos dahil ang relasyon ng tao ay malayo na sa Diyos. Kaya maparebildi o sundalo, Muslim o Kristiyano, magmahalan lahat tayo pagkat tayo ay Pilipino. Come on, kumakabayan kayo, sumabay kayo. Pinoy kapwa Pinoy ang naglalaban doon sa Mindanao. Yeah, come on yo. Marami ng dugo ang dumanak sa lupa ng Mindanao. Okay, Arasid. Okay, pare, hindi ka ba nasaktan? Okay ka lang. Okay lang po, sir. Sige. Thank you po. Okay. Talent Scouts. Natutuwa ako sa gabi na to kasi magagaling kayo lahat. Mula sa simula hanggang dulo. Tapos sa'yo, hindi rin naman ako na-disappoint. Maganda yung sinasabi ng pyesa na napili mo, yung tungkol sa gera sa Mindanao. Okay din sa akin yung kung gumalaw ka, punong-puno siya ng harot eh. Kanina kasi ang dami mong enerhiya na gustong ilabas. Siguro kailangan mo lang i-channel. Kumbaga, i-focus mo sa isang, yung energy mo sa isang direction lang. Tatayo ka lang tapos ilagay mo lahat sa lyrics at sa pag-pronounce mo ng mga salita para mas makuha pa namin yung mensahe kesa yung talon ka ng talon para hindi masyadong nakakalito. Hindi mo na kailangan gawin yung dulo na tumambling ka para ma-impress kami. Hindi na kailangan yun kasi magaling na yung nangyari sa simula. Tapos, dahil ikaw ay taga-Agusan, Opo, at Bisaya ba ang inyong salita Opo, doon? ma'am. Bisaya kung dako. Oo, okay lang. Alam mo kung pasukan mo ng ilang mga Bisaya lines, mas ma-appreciate ko kasi gaya nga ng sabi mo, ikaw yon. Hindi kailangan magsuot ng hip-hop para mag-rap. Pwede mo isuot yung suot ninyo sa Agusan para mas tumagos yung mga mensahe mo. Opo, ma'am. Thank you po sa Congratulations. Mabuhay ka, kuya. Thank you po. Among all the numbers that I've seen so far dito sa Talentadong Pinoy stage, ito yung number, na rap number na pinaka na-appreciate ko. Thank you po, ma'am. Gawin mo talagang puhunan the fact na marunong kang magsulat ng sarili mong material. Kasi karamihan sa rap, kinukopya lang o kinukuha sa mga tried and tested na. Good job. Thank you. Tama yung sabi ni Tuesday eh. Okay,
buong-buo ang iyong kanta dahil galing sa iyong kaisipan at puso ang karanasang gusto mong bihagin ng kantang ibinigay mo, ng rap song na ibinigay mo. Walang makaka-question sa ganda ng orihinalidad at ang mensahe na ibinibigay mo dahil nga galing ito sa first-hand experience. Okay? Siguro, ang kabawasan lang doon ay dahil tinranslate mo ito sa wikang Tagalog o sa wikang Pilipino para maintindihan ng kalahatan. At tandaan mo, Iho, na hindi lamang Pilipino ang lengguwahe ng Pilipinas. Mas malapit sa puso mo ang lengguwahe, mas nabibihag mo ang karanasan. At hindi nangangahulugan na dahil Bisaya ang gagamitin mong lengguwahe na ito ay kabawasan sa pagiging Pilipino. Mas makapilipino ka at mas magiging epektibo ang iyong kanta. Pero sa gabing ito, ikaw ang contestant na kailangan nilang talunin. Okay? Sir, thank you po, sir. Thank you very much, Talent Scouts. Arasid, maraming salamat sa iyong performance. Pwede ka na mag-relax backstage. Thank you po, Sir Ryan. Thank you, Arasid. Isang incoming nursing student ang ating huling talentadong taga-Iligan City at sa kanyang talentong ipapakita ngayon, na-express niya ang kanyang sarili. Alamin natin kung ano ito. I'm currently an incoming fourth-year college student sa nursing. Nursing yung inaaral ko kasi yun yung preference ng mother ko. Si mami ko rin yung unang nag-introduce sa akin sa singing. Nung grade 2 ako, I was like 7 years old po. It was yung first time ko yun na makasali ng contest. And sa awa ng Diyos, nanalo naman. And then, tuloy-tuloy na hanggang nag-college na rin ako. Singing is yung way nga na e-express mo yung hidden emotions mo. With a style to show off her youthful flair, here's Sor Cristiani Apaw, or simply Sor. Kung ako'y nagkamaling minsan, di na ba mapagbibigyan o giliw? Tingin mo ang nais ko, ang nais ko. Kung kaya ko iwanan ka, di na sana sapa. Kung kaya ko umiwas na, di na sana lalapit pa. Kung kaya kong iwanan ka, di na sana sapa. Kung kaya kong umiwas na, di na sana lalapit pa. Mahal pa rin kita. Sor Cristiani Apaw. Sor, get tayo sa gitna. Scouts, what do you say? Go ahead, Direk. Alam mo, allergic ako sa biritera. Okay? Allergic ako sa mga bumibirit dahil every other contest na gusto magpakitang gilas, bumibirit ang contestant. Pero Sor, with you, I will give an exception to that rule. Ang dami mo pa mga rough edges na kailangang ayusin. At tandaan mo, isa sa mga juror natin, Diyos ko, ay isa sa pinaka-biggest vocal coaches in our country. And she will tell you na a little fine-tuning and Sor, you are going to be a very, 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 very good singer. I agree with Direct Joey. Sorry, you are a diamond in the rough. I think there are areas that you can really improve on, especially in terms of how you connect to the audience. May certain parts in your performance na I feel medyo parang you're there but you're not really there.
maybe you were concentrating too much on hitting the high notes. And I'd love to see you in a number that you will really enjoy. A number that you will do not to impress us, but a number that you will do for yourself, and in the process, we will enjoy along with you and you will impress us naturally. I hope I see you in the next round. Thank you. What a raw talent and such a powerful voice. Talagang nagulat kami. I love the way you look. Ang ganda mo. Ang ganda mo talaga. Your hair, your makeup, your dress, your shoes, the styling, it's perfect. And I think na, yung katulad na sinabi ni Lucy, a diamond that needs to be polished talaga. And once, through the weeks and through time, I think makukuha mo yon. But for now, I really must say na, for tonight, for me, you're the winner. Thank you very much, Talent Scouts. Sor, thank you for your performance at good luck with the jury later on. Thank you. Thank you, Kier. Habang inaabangan ang final scores ng Talent Scouts sa jury, balikan ulit natin ang mga talentadong pumasa sa kortina ngayong gabi. Don't cry, I know you wanna run away. Round your fingers through my neck, but then you don't let it be. Pinoy kapwa Pinoy, ang naglalaban doon sa Mindanao. Sa edad niya. Sino ang ahadlang sa kanila? Ang nakakuha ng pinakamataas na score ay walang iba kundi abangan dahil next na yan sa Talentadong Pinoy. Aba, may espesyal tayong bisita. Okay na po yung barangay? Kaya naman pala ang mga ito. May plano ka bang saktan kami? Away ata ang gusto. Ay, pinaggugulo ka! Kalma kuya, dahil muling magbabalik ang Talentadong Pinoy. Tuloy lang ang siyahan dito sa Saturday edition ng Talentadong Pinoy. Lahat po ng 6 na talentado nag-perform ngayong gabi ay tatanggap ng 5,000 piso. Manalo man yan o matalo. At dahil wala sa inyo ang nasara ng kortina, ibihin, lahat kayo may chance pa humabol sa 50,000 pesos. Pero makukuha nyo lang yan kapag napatumba ninyo ang ating 5-time defending champion, Excel. Now, here are the results of tonight's competition. Pangalan tatawagin ko, automatic, may 10,000 pesos at may chance ang lumaban para sa 50,000 pesos. Ang nakakuha ng pinakamataas na score ngayong gabi, nakaharap sa ating kampyon ay walang iba kundi Sor! Talentados, thank you very much. Sor, congratulations. You have a chance to go up against our current champion, Excel. Matagal na panahon nang umaawit ang ating defending champion at hanggang ngayon meron pa rin siyang mga pangarap sa buhay na maaaring matupad dahil sa kanyang pagsali sa ating palabas. Pakinggan natin ang kanyang istorya. Ang halik mo, nabibis mo, bakit hindi mo Tatapos nga lang ng birthday ko at ang saya ko talaga kasi ang ganda ng regalo sa akin ni God. Yung pagkapanalo ko uli sa Talentadong Pinoy, actually dumami nga kamag-anak ko. Tsaka dumami yung mga friends ko. Yung mga nawawala, naglitawan lahat. Yun yung isa sa masaya sa akin. Natutuwa ako dahil kailangan pa palang manalo ako sa Talentado para makita ko yung mga namimisong mga tao. Meron ako talagang gustong bigyan ng tulong. Yung bang hindi ko na kailangan sabihin na sa akin galing. Basta ibibigay ko na lang. Diba? Kasi talagang
alam ko nangangailangan sila. A powerful voice to match your staying power. Please give it up for 5-time defending champion, Excel! If you're not afraid of what you feel, then try to keep it simple. Try to keep it real. And if being real means you'll someday say goodbye, remember, my friend, what was nothing, it's a circle, you know, and it starts with one hello. Love begins with one hello. The hardest part is over. Now it's easy letting go. One hello, it's how it starts. Remember, my friends, goodbye's not the end. It's a circle, you know, and it starts with one hello. It starts with one hello. 5-time defending champion, Excel. What do you say? Walang gustong mauna. Sige, ako na. May pangarap kayong gustong maabot at sinasabi ninyo na dahil sa edad ninyo, tama po ba ako? Nung una, nag-give up na kayo pero nabigyan kayo ng daan ulit sa talentadong Pinoy. Well, sinasabi ko po ngayong gabi na yung mga pangarap na yan ay halos nandito na. Hawak nyo na. Nandito na po. Malapit na. Ayan. So ngayong gabi siguro ang labanan ay isang mas nakababata na baguhan pa lang relatively kumpara po sa inyong mga experience since 18 pa po kayo nagsimula. Pero siya, si Sor, ang kanyang alas naman eh yung bukod sa kabataan niya. Yung piyesa na ginawa niya kanina eh siguro iniidol niya si Ate Regine kaya nagawa niya ng talagang ganon na ganon. Kayo po parang nahahalata ko kanina nung nagpa-perform kayo, parang medyo sinesecond guess ninyo yung sarili niyo. Siguro po dahil may pressure na, dahil malapit na sa Hall of Fame. Nakikita po yun at nababasa. Papaalala ko lang po ulit na malaki na po ang tiwala namin sa inyo at ayaw namin kayong mag-fail. So sana po, alisin nyo na po yung kaba dahil sa laban na ito, sa haba na ng tinakbo ninyo, dapat wala na po yun. Okay? Magaling naman po kayo, tita. Nagkamali lang po ng pyesa siguro this night. Pero sa susunod, sana makahabol. Salamat po. Excel! I've seen po kung paano kayo nag-evolve mula nung first episode hanggang ngayon na talagang masasabi kong ibang-iba na talagang itsura nyo ngayon. Talagang fresh as a daisy. Kung nakita nyo lang siya before, talagang totoo, nakita nyo siya before. Ngayon talagang nakikita talaga yun. And I think you're more confident now, more sure of yourself. And ang masasabi ko lang, tonight, pinakita nyo na naman ang husay nyo. Very good ang performance nyo. But the thing is, magaling din si Sor. Kaya ngayong gabi, talagang mahihirapan kami pumili kung sino mananalo. So it's either you're gonna go for your 6th win or may bago tayong winner. So, ewan ko, anong mangyayaring hirap? Ikaw, what do you think, Lucy? Excel, the advantage of Sor is that we take her talent at face value kasi ngayon lang namin siya nakita. Ikaw, we've seen you several times and siguro that's the worry of every defending champion because the challenge is to always bring something fresh, something new that the audience and the judges have not seen yet. I think tonight
you tried a little bit too hard. The song is such a beautiful song. Feeling ko lang you could have sang it simply na hindi mo masyadong nilaro and it would have been a cleaner performance. It was a bit pitchy for me. I don't know if I'm wrong. Meron ng mga notes na parang hindi mo na-enjoy masyado yung performance. I think you overstyled it. And that is the edge maybe of Soar over you. Kasi mas malinis yung performance niya even if hindi siya. Usually kasi ikaw nagko-connect ka sa audience. But for some reason tonight, you had an out-of-body experience. You were there, but part of you was elsewhere. I don't know. Maybe it's just me. Direct. Hi, Excel. Magiging prangka ako sa'yo sa labanang kaharap mo sa gabing ito. Okay? Una-una, hangang-hanga ako sa'yo na hindi mo dapat gawing balakid ang edad para makamit mo ang iyong pangarap. Isang napakalaking kasalanan sa sino man tao na gawing dahilan ng kanyang edad para hindi niya ipagpursigidang mas gumanda at mas gumaling ang kanyang buhay. At ikaw ay isang example ng tao na nilabanan mo ang iniisip ng karamihan at kahit ganyan ang edad natin, halabira pa rin tayo at mamamatay tayong bata at nakangiti. Diba? Now, ang kalaban mo sa gabing ito ay isang bata. Okay? Hindi dahilan na dahil bata siya ay mas magaling siya. Ang advantage lamang niya ay mas gulpidigulat yung kantang ibinigay niya. Kung tutuusin ang kalidad ng boses, you are more experienced in the use of your vocal prowess. But it's the choice of the song. Okay? But let's all put that aside. Kung may tulog ka man sa gabing ito, I think at this point, napatunayan mo na kung ano ang kailangang patunayan. Na ang mundong ito ay hindi lamang kaharian ng mga bata, kundi kaharian ng mga forever batang katulad natin. Yun na. Thank you very much, Dance Scouts. Excel, thank you for that performance. Now, it's a time of the night that you step to my right. Now let's call back on stage your challenger. Soar, please step to my left. Patuloy pa rin kaya sa itaas ang ating defending champion na si Excel? O dumating na ang tatapak sa kanyang pangarap sa katauhan ng ating challenger na si Soar? Ilang sandali na lang at malalaman na natin kung sino ang napiling kampiyon ng Talent Scouts at jury, kaya huwag kayong bibitiw dito sa pinakamalaking talent show on television. Old school versus new school, sino ang magrurule? Ang soaring voice ni Soar o ang excellent singing ni Excel? Abangan dahil next na yan sa Talentadong Pinoy! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cram Top. The creamier, the better. Masayan, si Daki Dakanay, hanapin mo lamang. Kanya-kanyang style, kanya-kanyang tira. Ang taray, parang ka lang nagpapasyal ng tuta. Kahit sablay, halabira. Tay, mali ata ang inyong postura. Bakit ba yung tatay nyo pinapabayaan yung ganyan? Sige na nga, judgment time na tayo dito sa Talentadong Pinoy! Nagbabalik ang pinakamalaking talent show on television, ang Talentadong Pinoy. Bukas ay may bago na namang bubulaga sa inyo dito sa TV5. Isang bagong programa na kumuha ng inspirasyon sa isa sa pinakasikat na pelikula noong dekada 80. And here to relive the fun of growing up and getting lucky, please welcome your newest barkada, the cast of Baguettes Just Got Lucky. Just got
like a dog, I was begging for more. I've been fooled by love so many times. Gave up on all the silly rhymes. My feelings all inside my heart. Wrong door. The key was cut, that was before. Now I'm such a very lucky girl. Can't wait on side now. Para bang ako ang pinakamapalag sa lahat. Nang nakamit ang pagmamahalang walang katapat. Di ko inasahan ganito ang kahihinat na nakala ko. Tingin mo sa'kin ay kadigalaw. Ang iyong mga tingin sa akin ako'y nililipad. Sobrang saya ng dami. Kahit kailan di ko ito naramdaman. Ang lahat niyan sa'yo lamang naranasan. Nakuha ko na swerte, walang kapantay. Samahan niyo ako magsaya, taas ang kamay. The cast of Baguettes just got lucky, the newest teen show to rock your Sunday afternoons. Boys, please step here to the middle. Here are your mics. We have here with us the next generation of Baguettes just got lucky. Ace, Jules, Hero, Santi, and JC. Okay, marami excited na ma-experience ang show nyo, which is, as I mentioned, is inspired by the blockbuster 80s movies Baguettes. Malamang wala pang boys sa inyo nun, noong panahon na yun. So, remake ba ito ng lumang pelikula ng Baguettes? Actually, hindi po siya remake. Similarity lang po niya sa movie na yun. Dahil tungkol po siya sa kabataan. Okay. Tungkol po siya sa mga kalokohan ng kabataan. Love life, family issues, saka school issues po. No. And since hindi siya kapareho ng pelikulang Baguettes, please tell us about your roles for this TV show. Ako po dito si Ace Delgado. Anak mahirap ako. Athletic scholar na tinutulungan yung mami ko kasi siya po yung nagpalaki sa akin na mag-isa lang. So it's Ace. What about JC? Ako naman po si JC. Ako naman po yung emo type, suplado. Pero pagkakasama ko friends ko, makulit ako. Saka ako rin po yung magkakagusto sa isang teacher. Taba. Hindi, ako yung komedyante. Si Hero. Yes, ako po si Hero. Ako yung komedyante. Nagkagusto sa isang susi na babae na strict ang parents po yun. Okay. Yes. Strict ang parents. So, ako naman po, si Santi. Santi. Mayaman po ako. At na-inlove ako sa poor. Okay. Alright, so that's Santi and Jules. Ako naman po si Jules. My father, I have issues with my father dito sa Baguettes. Tapos I get so frustrated, so I take it out on other people. Pero you know, when I get into the group, lots of changes happen. Yeah. Okay. Well, please invite everyone to watch Baguettes Just Got Lucky. Okay, we invite everyone to watch Baguettes Just Got Lucky. Bukas na po yan after paparazzi. Tapos every Sunday magkikita-kita po tayo. Sunday afternoons. It's gonna be cool, fun, and hip. Yes, saka marami pong gimmick at kalokohang mangyayari. At marami ring sayawan at kantahan. Ano pa hinihintay nyo mga Baguettes? Para sa inyo to. Yes. Panoorin nyo. Mga kapatid, huwag kalimutan, bukas na, you get to experience your new barkada sa Baguettes Just Got Lucky. Guys, maraming salamat. Thank you po. And now, tawagin natin muli ang ating defending champion at ang ating challenger. Ladies, handa na ba kayo para sa final decision? Okay, since you're ready, let's do this. Jury, may I please have the final results? Our jury for tonight is composed of a researcher, a business process analyst, an NTSB facilitator, an administrative supervisor, a pharmacist, a customer service representative, a teacher, and the chairperson of our jury tonight is a vocal coach and member of the company, Miss Annie Quintos. Good evening, Chairman.
meron na po bang desisyon ng ating jury? Meron po. May I have it, please? Thank you, Chairman. Two singers once again, ladies and gentlemen. 50,000 pesos para sa mananalo and a chance to defend the title bilang talentadong Pinoy. Para sa'yo, Sor, ibig sabihin niya umpisa yan ang paglalakbay mo. Excel, para sa'yo, pang-anim na kapag ikaw ang nanalo. 2 hakbang na lang, nasa Hall of Fame ka na. Kaya Sor and Excel, good luck. Ang talentadong nakakuha ng pinakamataas na score mula sa ating jury at Talent Scouts ay walang iba kundi well, here we go. Ang mananalong singer ngayong gabi at magdedepensa sa corona bilang kampiyon ng talentadong Pinoy ay walang iba kung hindi. Congratulations, Sor! Excel, you've been a wonderful champion. Pero dito na nagtatapos ang iyong lakbay patungo Hall of Fame, but we're happy to have you here sa Talentadong Pinoy. Congratulations for making it this far. Here's 10,000 pesos. Thank you, Excel. And Zor, napakatindi ng inyong pinabagsak. Dito na nagsisimula ang iyong lakbay patungo Hall of Fame. Congratulations, you're the new champion and here's 50,000 pesos. Thank you very much, Zor. Ang talentadong nakakuha ng pinakamataas sa score ay si Sor, kaya congratulations. Mga kapatid, magkita-kita tayo ulit bukas para sa namang kakaibang bakbakan ng mga talento. Ako po si Ryan Agoncillo at ito ang pinakamalaking talento ng bayan, ang Ang mga bundok ay may spiritual na papel sa kasaysayan ng tao. Mula po noong unang panahon, pinaniniwalaan na ng mga ninuno natin sa mga bundok nakatira ang mga Diyos at mga Espiritu. Sa kasalukuyang panahon, may mga nagsasabi na ang kapangyarihan ng bundok ay nandyan pa rin at tumatawag sa mga kaluluwang ligaw. DJ